Ano yung pamantayan o criteria for diagnosing diabetes? Nurse Annie po, isang pasyenteng may diabetes, 4 decades and counting, diabetes type 1. So, naalala ko noon, kasi nga nagkaroon ako ng simptomas ng diabetes, yung ang, ang lakas kong uminom ng tubig, ihi ng ihi, tapos lagi akong nagugutom, tapos bigla akong pumapayat at marami pang iba. So, naisipan ng nanay ko na dalhin ako sa laboratorio the following day. So, sabi niya sa akin, magpakuha ka ng blood sugar. Yun nga, yung fasting blood sugar. Pag sinabing fasting blood sugar po, ito yung mga 8 to 10 hours, 8 hours kang hindi kakain. So, naalala ko noon, nung kinunan ako ng dugo dito, no, umabot ng higit 600 milligrams per deciliter yung resulta. Ano ba ang normal? Dapat ay below 100 milligrams per deciliter ang FBS or fasting blood sugar. So, tandaan nyo yun. Yun yung dapat na normal kung kayo ay magpapakuha ng blood sugar. Isang criteria lang yon. So, may isa pa. Pero hindi na ginawa sa akin kasi sobrang taas nga, no? Ang ginawa na lang ay pinaulit. So, nagkaroon ako ng random blood sugar. So, yung pangalawang test sa akin ay naging 800 milligrams per deciliter. So, mula nun, tinakbo na ako sa ospital at mahaba-haba pang kwentong yun na yung simula ng aking diabetes. So, yun pa lang, isang criteria pa lang yung FBS. Yung pangalawa, yung A1C or hemoglobin A1C level. Ito yung pinapakuha rin sa atin ni doktor kahit hindi ka nag-fasting na dapat kung ikaw ay walang diabetes hanggat maaari ay below 5.7%. Yun yung target sa mga katulad ninyo na wala pang diabetes. At meron pang pangatlo yung 2 hours glucose tolerance test, yung pinapainom ko ng matamis na inumin, tapos tinetest nila, no? So dapat hanggat maaari ay below 140 milligrams per deciliter. So, ito yung criteria o pamantayan ng pagdiagnose ng diabetes. So, sa mga meron na pong simptomas dyan, huwag mag-atubili, magpa-check up na kay doktor para maagaran agad at matulungan kayo sa paggamot at pag-manage ng inyong diabetes. Ingat!